Sir, yung mga piyesa po ba nito available? Yes, available ang mga pyesa niyan. Kasi si Aprilia, mas prioritize niya muna yung mga spare parts ng motor bago yung unit. Ayun. So maganda pala mga biyahe dahil ito si Aprilia ay pina-priority niya yung mga piyesa kaysa sa motor. So wala tayong pangangamba na bibili tayo ng unit pero wala namang piyesa. Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Molino 4, Bacoor, Cavite. May nakita tayong isang outlet dito na itong Aprilia Danghari. Mga ipapakita tayo mga motorbike dito o mga big bike. Tingnan natin kung ano mga makikita natin doon at mamili na rin kayo kung anong magustuhan nyo. Tara, let's go! Tara mga kabiyahe, pasok tayo dito. Ayan, napakarami nila dito mga kabiyahe na unit na mapagpipilian. At siya nga pala, shoutout kay Sir Gerald. Siya po yung nagbigay sa ating authorized na makapag-vlog dito sa kanilang unit, which is dito ngayon sa Molino 4, Bacoor, Cavite. Ito yung ipipicture natin ngayon. So ito na mga kabiyahe, si RS457 ng Aprilia. At silipin muna natin mga kabiyahe ang kanyang engine type. May dalawang parallel forward facing cylinders. Naka twin cylinder ito mga kabiyahe. At ang bawat cylinder niya ay naka 4 valve. Naka liquid cooled, 4 stroke at dual overhead cam. At may displacement ito ng 450cc at may lakas naman na 47.58 horsepower at 9,400 RPM na may max torque naman ng 43.5 Nm at 6,700 RPM. Bore stroke 69 mm by 61.1 mm at may fuel consumption ito 30 km per liter. At pagdating naman sa kanyang timbang, mayroon itong 173 kilograms. May fuel tank capacity naman na 14.5 liters, seat height 800 mm. At tunguhin natin ang kanyang mga special features. Kagaya nga po ng dual channel ABS, anti-lock braking system, riding modes, ayan, meron po siya, traction control, quick shifter, navigation assist, 5 inches TFT display o lighting, naka-LED na po lahat yan. At ito pong pinapakita natin ngayong unit ay top of the line. Ang presyo po nito 358,000. Ayan. Unahin na nga natin dito sa kanyang harapan. Kung mapapansin niyo mga kabiyahe, yung kanyang pagkakabilog at saka yung pagkakabent nung kanyang muka ay talagang aggressive. Ito, yung kanyang side mirror, pwedeng i-pull. At silipin natin ang kanyang headlight. Ito yung appearance ng kanyang headlight mga kabiyahe. Naka full LED siya dito at may daytime running siya ditong naka-split na pa Victory. Ayan, mula dito sa taas pababa hanggang dito yan. Ito yung kanyang signal light. So mga kabiyahe, may papakita natin yung appearance ng mga ilaw nito mamaya dahil meron sila ditong demo unit. So mamaya punta natin mga kabiyahe. So proceed tayo dito. Dito sa pinaka parang kilay-kilay niya, meron siya ditong nakalagay na kulay white na decals, which is ito yung mababasa natin na Aprilia. Ayan o. May bench siya ditong dalawa. Kagaya nga nung sinabi ko dito mga kabiyahe kanina na yung edge niya talagang matutulis. May mga air vent siya dyan para hindi ma-compromise yung kanyang aerodynamic. Ayan, meron sa taas, dito, dito. Para pag nasa speed na tayo, hindi siya yung nabubulunan. So dito sa baba, ayan, ito yung kanyang fender. Ayan, medyo may pagka-rubberize siya, which is maganda ito dahil hindi siya malutong. Pagka tumama sa matigas na bagay, magbabounce lang siya. So, ganoon ang maganda dito sa unit na ito. Sa baba ng ating fender, makikita natin dito na ang telescopic fork niya ay naka-upside down. Ayan, at malaki po yan, no? Naka-dual piston caliper din tayo dito. At meron siya ditong reflectorize. Napakalaki rin ng kanyang disc brake sa unahan. Ito yung kanyang mags na kulay black at glossy na may naka-line na red. Ang kanyang gulong ay dito sa unahan 110 by 70 by 17. Tingnan nyo naman yung gulong niya. Euro grip. Ito pong Euro grip ay napakakunat nito. Tested ko na po ito. So dito tayo sa kanyang fairing sa may unahan. May mga lines tayo dito ng red, meron din ditong purple, at may mababasa tayo ditong RS na white at saka yung S niya is red. Tapos dito na naman, meron tayo dito makikita na parang hasang, which is ito nga po yung kanyang air vent para hindi siya mabulunan kapag siya ay gumagamit na ng kanyang speed o na
hindi makompromise nga yung kanyang aerodynamic. So dito sa baba niya, ayan, may decals na naman na kung makikita nyo, pa letter A. Ang nasakop niya lang ay yung letter A ng Aprilia, which is ito yung nasa dulo or nasa unahan. Ayan. At naka-cover na rin yung kanyang engine dito. Ayan, makita nyo naman pati yung kanyang exhaust. Ayan, naka-cover. At ito yung kanyang appearance ng kanyang engine. May naka-emblem na Aprilia. Kaysa kay Brembo. Ito is Vibre quick release na disc brake. Disc caliper. Disc caliper. Then floating disc. Tapos yung likod niya Vibre din. Vibre din. Pares silang 2-pack caliper. Oo. Ito 150 by Vibre. Ito yung logo ni Vibre. Tapos ito 11070. ABS to, sir? Yes, ABS dual? front and rear. Dual. Then naka-underbelly siya na exhaust. Twin cylinder. Twin cylinder. With 270 degrees na crank. Slipper assist siya. Then 450cc displacement. Naka-TFT display. Then may 3 mode siya, which is yung sport, train, tsaka eco mode. Then meron na din siyang display for track. If ever na mag-race Track control system meron na. Meron din siyang traction control na may 3 levels. Yan. Tapos aluminum cast iron. Aluminum ko. Kaya siya magaan. Then ang wet weight niya 173 kilograms. Fuel capacity niya naman is 14 liters. Yun, malaki. 14.5 to be exact. 14. Seat height niya is 800 mm. Pwede siyang kapitan ng quick shifter. Pero sa space nito kasi, dahil naka-sleeper assist na siya, ang clutch niya sobrang lambot. Kahit isang daliri mo lang, kaya mo siya. Oo nga, ano? Ang lambot nga. Same lang siya ng mga 150cc. Sir, kaya malapit na presyo niya? Itong unit na to na Racing Strike, ang price niya is 358. Pero may dalawang colorway pa kasi yan. So yung dalawang colorway niya is 348. 348 tsaka 358. 358 yung pinaka top niya. Top. So 358 mga kabiyahe yung pinaka top price nitong unit na ito. Yung mga piyesa po ba nito available? Yes, available ang mga pyesa niyan. Kasi si Aprilia, mas prioritize niya muna yung mga spare parts ng motor bago yung unit. Ayun. So maganda pala mga kabiyahe dahil ito si Aprilia ay pina-priority niya yung mga piyesa kaysa sa motor. So wala tayong pangamba na bibili tayo ng unit pero wala namang piyesa. Kagaya ng mga sinasabi ng marami nating mga basher, benta ka ng benta ng motor, wala naman piyesa. So ito si Aprilia, first time natin pumasok dito. Siguro sa susunod pasok ulit tayo dito dahil magandang kausap si Sir. So yun mga kabiyahe, mamaya ipapakita natin yung nakabukas yung mga ilaw niya para makita pa natin yung kagandahan ng mga specs at kung ano-ano ang mga function nun. So ipakita ko pa sa inyo yung mga maliliit na details kagaya nga nitong kabiyahe, yung shifter niya. Ayan. Ayan yung appearance niya at yung kanyang chain na napakataba o napaka-brusco din kagaya niya at yung ating apakan ng pilyon. Ayan. At yung stem talaga namang panalo ka dito, heavy duty yung kanyang ginamit na stem. At yung kanyang upuan, yung pumi niya, hindi siya matigas, sakto lang, hindi matigas, hindi malambot. Kaya naman pagka inupuan natin, talaga naman hindi naman tayo kakalyuhin o hindi maninigas yung ating balakang. At yung chain niya may cover, ayan, hindi matatalsikan ng mga maliliit na bato o buhangin at ng tubig. At the same time, meron na rin ditong tire hugger na converted silang dalawa. At nakakover na mismo sa kanyang swing arm. At ito ay aluminum o alloy. Kaya pala mga kabiyahe, itong unit na ito ay magaan lang dahil ginamitan siya ng frame na alloy. At ito naman mga kabiyahe yung appearance ng kanyang taillight. Ayan. Sports na sports ang dating. Dahil sports bike nga ito mga kabiyahe. Ayan. Dito natin ikakabit yung ating license plate. At may ilaw yan dito sa top. At meron din tayo ditong additional na reflectorize. Dito LED yung ating turn signal at yan yung kanya namang taillight na full LED na rin.
So punta natin mga kabiyahe yung demo unit nila para maipakita natin yung mga details ng mga ilaw. Tingnan natin mga kabiyahe yung TFT display ni Aprilia RS457. Ito, may nakasulat itong Sport ATC2. Naka-neutral po tayo. Ayan yung makikita. Dito yung speed, kilometer per hour. Ito naman yung ating RPM. Ayan yung water cooled. May orasan tayo dyan. At mayroon din fuel. ABS. Ayan, ibig sabihin naka-activate yung ating ABS. At ito nga pala mga kabiyaheng unit na ito ay naka-dual ABS yan. Meron din tayo ditong engine. Ayan. At ito yung kanyang appearance ng kanyang manibela o handlebar. Naka-clip on tayo dito mga kabiyahe. At yung mga switch, ayan. Ito rin, may mga passing light tayo dito sa kaliwa. Naka-bar-in din tayo dyan mga kabiyahe. At ito yung kanyang ignition. At ito naman yung physical key niya. So tingnan natin yung headlight doon. So ito ang sinabi ko kanina sa inyo mga kabiyahe na kapag naka-activate yung unit, ito yung appearance ng kanyang daytime running. So yung sinabi ko sa inyo kanina na signal light o turn signal andito sa taas. So ito turn signal natin kung tama ba. So yan, tama mga kabiyahe yung nakita ko kanina sa loob. Dahil ang nakita ko sa loob ay nandoon yung mga kulay orange, kaya naman tama yung sinabi natin na nandyan yung turn signal niya. Yan naman mga kabiyahe yung kanyang headlight. So ito naman mga kabiyahe yung high beam. Ayan. At ito naman yung sound check. Napaka-brusko ng kanyang tunog. So ito mga kabiyahe ang magiging reference nyo. 5'6" ang height natin mga kabiyahe. Hindi pa tayo masyadong tipto. At ang ganda ng laro ng kanyang mga suspension. Kayang-kaya oh. Kahit siguro mga 5'3" kayo, kayang-kaya nyo ito. Mga kabiyahe, kung nagustuhan nyo itong unit na ito, punta lang kayo dito sa Molino 4, Daang Hari, Bacoor, Cavite. At dito nyo makikita yung branch ng Aprilia. Lalagay tayo mga kabiyahe ng contact number at contact person para na rin kung gusto ninyo magdumirekta o magtanong dito sa branch na ito ay maluwa na po kayo makapagtatanong sa mga unit nila. At sa mga pinakita natin dito, nakita nyo naman mga kabiyahe, yung kanilang mga unit dito ay talagang lahat po yan. Puro legal express po yan mga kabiyahe. Yun mga kabiyahe ang ating review kay RS457 ng Aprilia. Kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless. Thank you.